Mga kababayan, maligayang pagbabalik sa ating channel. Maraming salamat po sa paghihintay. Meron po tayong pinaka-latest na update dito po kay Super Typhoon Pipito. Pero bago ho natin ipagpatuloy at alamin ang kanyang pinaka-latest track intensity at mga lokasyon, pati ang mga lugar na posible pang maapektuhan, make sure po ninyo na nakasubscribe kayo at nakahitang notification bell para mamaya ho sa mga susunod na update natin, mabilis ko po kayong ma-notify. So ang pinaka-lokasyon nga po nitong si Super Typhoon Pipito as of ng mga kaibigan, nandito na po siya sa coastal water po ng Binsons, Camarines Norte. At ngayon po ay may lakas siya ng hangin na 185 kilometers per hour malapit po sa sentro. Na bumubugso po, medyo mas malakas yung bugso niya, nasa 255 kilometers per hour na kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Marami tayong napansin, simula naglandfall, tumama po dito sa kalupaan mga kaibigan. Eto nga pong si Super Typhoon Pipito, humina yung pagkilos niya, which is hindi ito maganda para sa mga lugar po na tamaan. Ngayon, alamin na natin yung mga lugar po na merong warning signal bago natin tignan yung pinaka-latest na track, Ito nga pong si Super Typhoon Pipito. Mahalaga ito, so makinig po kayong mabuti. Ngayon po mga kaibigan, nakataas po ang signal number 5 na meron pong warning lead time na 12 hours, pero nararanasan na po as of now sa ilang bahagi po ito ng eastern portion po ng Polillo Island, especially dyan po sa Patnanungan, Jomalig at ilang bahagi po ng Calaguas Island. At kung titignan ninyo, yung mga lugar ho dyan ay merong lakas ng hangin, nakakaranas ng hangin na meron pong lakas na 185 kilometers per hour, pataas pa yan. Pero ang sinasabi ko, tignan natin, obserbahan natin, kasi nga signal number 5, may warning lead time yan. Pero inaasahan once na ito'y tumama sa kalupaan po, dyan nga po sa sinasabi natin na eastern portion ng Polillo Island, pero hihina yan, dahil yung interaction sa lupa, nakakadagdag po ng paghina sa bagyo. At meron din po tayo ngayon na nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa ilang bahagi po mga kaibigan ng northmost portion po ng Camarines Sur. Ito yung mga lugar: Siruma, the rest po ng Camarines Norte at ilang bahagi po ng northern portion po ng mainland Quezon. Kasama dyan ng General Nacar Infanta, the rest po ng Polillo Island. Ayun na nga po nabanggit natin, pero may mga lugar dyan na talagang nasa signal number 4 din. Ang central at southern portion po ng Aurora, Dingalan, San Luis, Maria Aurora, Baler, Dipakulaw, Dinalungan at kasama rin ang eastern portion po ng Nueva Ecija. Yung mga lugar ho na yan, ngayon pa lamang po pinag-iingat tayo sa malakas na banta ng hangin dahil nito kay Super Typhoon Pipito. Ang southeastern portion din po ng Nueva Vizcaya, ang Alfonso, Castañeda at ilang bahagi po ng southern portion po ng Quirino ang nagtipunan. Yung mga lugar na yan mga kaibigan, nakataas ang signal number 4 na meron pong warning lead time na 12 hours na may lakas ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour. Nung mga nakarang araw pa po binabalaan yung mga kaibigan, yung mga lugar ho na yan. So ngayon, talagang nasa evacuation po, nagkaroon ng forced evacuation before po maglandfall. Etong si Super Typhoon Pipito, dyan po sa mga lugar na aking binanggit. Ngayon po, meron din tayong signal number 3. Dito nga po sa ilang bahagi po ng northern portion po ng Camarines Sur. At kasama rin dyan mga kaibigan ng western portion po ng Catanduanes. Ang Catanduanes na itaas dyan ng signal number 5, pero after magkaroon ng interaction itong si Super Typhoon Pipito sa kalupaan ng Catanduanes, Bicol Region Huyan, na ibaba po sa signal number 3 yung mga lugar po na naapektuhan dyan. Kasama rin mga kaibigan sa apektado ang eastern portion po ng Laguna, kasama rin ang eastern portion po at central portion ng Rizal. Malawak ho yan mga kaibigan. Pag sinabi nating Rizal, kasama dyan ng Pililla, Tanay, City of Antipolo, Rodriguez, Baras, San Mateo, Morong at Teresa mga kaibigan. At kasama rin sa mayroong signal number 3 ang ilang bahagi ng Aurora, kasama ang eastern at central portion po ng Bulacan. So eto na mga kaibigan ko, pag sinabi natin Bulacan, malawak ito. So ito, isa-isahin natin para clear din sa ating mga kababayan na lagi po nagtatanong. Kasama sa Bulacan, ang Norsagaray, San Miguel, San Ildefonso, pasensya na ho. Kasama rin ang San Rafael, Bulacan, Doña Remedios, Trinidad, Angat, City of San Jose del Monte, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, Pandi, Baliwag, Bustos, Pulilan,
at Plaridel, Bulacan. Yung mga lugar ho na yan, meron pong mababa, merong matataas. Sa San Jose del Monte, Bulacan, medyo mataas. Santa Maria, Bulacan, medyo mababa. Binabaha din po sa mga lugar na yan, so mag-ingat tayo. Ang sinasabi ng iba, may nakataas daw na signal number 3, pero wala naman daw ulan, ni wala daw pong hangin na nararanasan. Ang sinasabi ko, hindi pa tapos ang sinasabi natin na warning lead time, which is 18 hours before maranasan, no? O sa loob ng 18 hours, dyan po yan posibleng maranasan. Pwedeng mamayang hapon, pwedeng sa gabi mga kaibigan. So mas maganda, meron na tayong warning lead time, may paghahanda na tayong dapat na gawin ngayon pa lamang po mga kaibigan. At kasama rin mga kaibigan ko, sa malaking bahagi po ng apektado ng signal number 3, ang ilang bahagi po ng northeastern portion po ng Pampanga, kasama po ang the rest ng Nueva Ecija, kasama rin ang northern portion ng Zambales, the rest po ng Nueva Vizcaya, the rest ng Quirino, southern portion po ng Isabela, kasama rin mga kaibigan ng Central at southern portion po ng Ilocos Sur. Marami ho yung mga lugar na yan, so makipag-ugnayan at check natin sa ating LGU mga kaibigan. Kasama rin ang southern portion ng Abra, kasamang Tubo, Luba, Pilyar, at San Isidro. Ang signal number 2 natin mga kaibigan ko ay nakataas naman po dito sa ilang bahagi ng Albay, kasama ang ilang bahagi ng Camarines Sur, northern portion po ng Marinduque, kasama rin mga kaibigan ng ilang bahagi po ng Laguna, the rest ng Rizal, Cavite, northern portion po ng Balagtas, at kasama rin ang Metro Manila at Bataan, the rest po ng Pampanga. The rest po ng Bulacan, sinabi ko na po, the rest ng Zambales, southwestern portion po ng Cagayan, at dito rin mga kaibigan, sa ilang bahagi ng Abra, southern portion po ng Apayao, yung mga lugar ho na yan. Kalinga, kasama rin sa signal number 2. The rest po ng Mountain Province, the rest ng Ilocos Sur, at ilang bahagi ng southern portion po ng Ilocos Norte. Yung mga lugar ho na yan, marami nagsasabi, wala naman daw ulan. Hindi naman daw apektado ang mga binanggit ko na lugar mga kaibigan. So ngayon ho, wag nating hintayin na humagupit at maranasan po natin yung lakas ng hangin or hagupit po nitong si Super Typhoon Pipito. Binibigyan na nga po tayo ng Diyos ng pagkakataon na maghanda dahil meron ho yung warning lead time na 24 oras. Ang signal number 2 may lakas ng hangin. Take note, 62 to 88 kilometers per hour. Medyo malakas din ito. Hindi natin pwedeng baliwalain. Ngayon ho sa Metro Manila ay nararanasan na nga po ang medyo maulap na kalangitan. Ngayon ay nagkakaroon na rin po ng paunti-unti pong pag-uulan. So hindi natin pwedeng sabihin na wala po itong epekto. Ito mga kaibigan, ipapaliwanag ko sa inyo para din malaman natin. Kasi pag sinabi nga naman natin Metro Manila, Central Luzon, yung mga lugar ho na yan, malawak ho yan, yung iba hindi po alam. Ang Metro Manila ngayon ay pinaghahanda po sa banta ng signal number 2 or posibleng mas maitaas pa, the more na mas lumapit pa or magbagong direksyon ito nga pong si Super Typhoon Pipito. Ang Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan at Taguig. Naging specific na po tayo para wala po tayong malagpasan ng mga lugar at ang ating mga kababayan ay alam ang lagay po ng kondisyon sa kanilang mga lugar. So dito tayo sa signal number 1, maghihintay ang maraming nating mga kaibigan. Ang signal number 1 ay apektado pong ilang bahagi po ng Masbate at kasama rin ang ilang bahagi ng Ticao at Burias Island, Sorsogon, the rest po ng Marinduque, the rest po ng northern portion po ng Romblon at kasama rin ang ilang bahagi mga kaibigan dito nga po sa northern portion ng Occidental Mindoro. Mainland of Cagayan, apektado rin at ilang bahagi po ng Ilocos Norte. Ang signal number 1 natin ay meron pong warning lead time na 36 hours na merong lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Maging handa po yung mga lugar na aking binanggit mga kaibigan. So makaranas man tayo ng mahinang pag-uulan, mahinang hangin, ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil marami po ngayon talaga sa ilang bahagi po ng Bicol Region ang naapektuhan, lalo na po yung Catanduanes. At ngayon po, may mga signal number 5 pa rin nakataas na warning signal sa ilang lugar po dyan mga kaibigan. So maging handa na lamang po tayo. Ngayon, tignan na po natin yung pinaka-latest track nito nga pong si Super Typhoon Pipito at kung kailan siya lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung kanyang pinaka-latest and updated na track na kung saan po ilalabas pa siya ng ating Philippine Landmass pagdating po ng November 18 Monday. Alas 5 ng umaga bukas ho yan, nakalabas po yan ng ating Philippine Landmass at masihina ito into typhoon category. Pagdating naman po ng November 18,
Monday din ho ito, alas 5 ng hapon, tuluyan na po itong nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility at isa na lamang ding typhoon category. Magkagayon mga kaibigan, ang sinasabi natin dito, yung naging landfall scenario niya, medyo malaki ang naging pinsala sa malaking bahagi po ng Catanduanes. At dapat po nating ipagpasalamat dahil hindi ganoon naging kalaki ang pinsala po nitong si Super Typhoon Pipito, which is sinasabi ng karamihan, Malayolanda ang lakas. Nananakot lang yung iba, pero kung titignan nyo naman, kapag nakahanda tayo, hindi po magiging ganoon kalaki ang pinsala. Naging malaking tulong din po, no, ang bundok ng Sierra Madre, which is yung po ang sumalo sa napakalakas na impact nga po nitong si Super Typhoon Pipito. Usually, pag may mga bagyong ganito, ang number 1 na nagpo-protect sa atin yung mga kabundukan natin. So alagaan natin mga kaibigan at huwag po natin putulin yung mga kapunuan. Dahil lang po minsan nagpapahina ng bagyo, no? At napansin naman natin, malakas talaga yung pagkilos. Dito nga pong si Super Typhoon Pipito, unti-unti yan humihina once na tumama po sa kalupaan natin. Mga kaibigan, sa ganitong sitwasyon, unang-una, may paalala ako sa inyo. Unang-una natin mga kaibigan, lagi tayong maging informed sa lagay ng panahon. Dapat alamin natin yung pinaka-latest track, intensity, lokasyon at mga lugar na posibleng maapektuhan. Pangalawa, is-safety yung mga kagamitan. Especially mababang lugar mga kaibigan na mabilis pong bahain, no? Ang bibigay na ako ng mga paalala pa ulit-ulit po. Pangatlo, mag-imbak ng pagkain. As soon as possible yung kaya lang natin. Natatagal po ng 2 hanggang 3 araw. Dahil ang bagyo naman, hindi po tumatagal yan ng 1 buwan. Panghuli, pang-4 natin mga kaibigan, magkaroon tayo ng communication plan at manatili po sa ating mga kabahayan kung hindi naman kinakailangang lumabas. Mga kaibigan, mga kababayan ko, sa ganitong sitwasyon, napakahalaga po ng impormasyon natin na maibalita po sa karamihan. So pakiusap ako, pakishare, pakisubscribe, pahit ang notification bell para sa next update natin mamaya, mabilis ko ho kayong manonotify. Maraming salamat po.